Para sa mga bansa at kulturang naniniwala na ang Agosto ay buwan ng kaluluwa, isinasaloob ang kahulugan ng tradisyon sa pamamagitan ng pagbibigay dangal sa kanilang mga ninuno, pag-aalay sa mga yumao at paggunita ng may pagdakila at taos na panalangin para sa mga kaluluwang ayon sa alamat ay nakikisalamuha sa mundo ng mga buhay. Sa pamahiin ay pinag-iingat ang lahat sa anumang aksidente o hindi magandang kapalaran. Sa atin, ang malimit na pinag-uukulan ng pagdiriwang ay ang taon-taong paghahanda ng programa para sa buwan ng wika ng mga ahensya at institusyong pangwika. Sa mga paaralan ay maaasahan ang pagbibihis ng Barot Saya o Barong Tagalog, timpalak sa talumpati, sa bayang pagbigkas, mga katutubong awit at mga sayaw. Parang masaya naman ang pagdiriwang dahil may idinedeklarang nanalo at umaakyat sa entablado para tumanggap ng sertipiko at medalya. Pero bukod sa ganitong pagdiriwang, paano na isasaloob ang pagdiriwang sa wika? Narinig natin kay Rizal at sa iba pang paham, ang wika ang kamalayan ng isang bansa. Ang tayog ng pag-iisip ng isang lahi ay nasasalamin o masasalamin sa wika. Paano ba natin ipinakikilala ang sarili sa pasaporte o ID? Filipino. Walang kalibugan. Ibig sabihin ay kalituhan. Filipino. Nang parangalan si Carlos Yulo sa Olympics, ay kasama ang madla sa pagtingala sa watawat ng Republika at pakikinig ng taimtim sa marcha ng lupang hinirang. Ang wika sa pamamagitan ng titik ng musika, ang musika ng pambansang awit, ang watawat na may pantay na bughaw at pula, may puting tatsulok at dilaw na araw at 3 bituin, ay pawang mga tatak ng ating pagkamamamayang Filipino. Ito ang mga sagisag na nagbubuklod sa atin bilang isang bansa. Kahit pa sa praktika ay marami tayong mga wika. May 7,640, may iba't ibang paniniwala. At sa kasaysayan ay nasakop ng mga bansang makapangyarihan sa kanilang panahon at nakaranas ng malubhang pagkapinsala dulot ng mga pandaigdigang digmaan. Isipin ninyo kung mawala ang isa sa mga sagisag, hindi mabubuo ang ating identidad bilang lahing Filipino. Magkakahugpong ang wika, ang himig, ang watawat. Paano natin mapalalalim ang pagdangal sa lahi? Hindi lang sa pamamagitan ng mga palabas sa tuwing Agosto at okasyon na naman ng mga paligsahan. Paano natin iaangat ang pagturing sa sarili? Paano itutuwid, kundi man iwawaksi ang mga baluktot na pagtingin sa sarili? Sa halip na sambitin ang pahayag na ang wika ang kamalayan ng isang bansa o ang wika ang kaluluwa ng lahi, nais kong hikayatin ang mga nakikinig na tunghayan sa halip ang kaluluwa ng wika. May kaluluwa ba ang wika kung tutuusin? Dahil kaluluwa ay hindi nakikita, pero wala ni katiting na alinlangan o pag-aatubili na naririyan dahil may hininga. Kung may hininga, ay nararamdaman, may init, may dampi. Kung sa paa ay may pagtiyad, marahan, banayad, pero naririyan, nagpaparamdam. May kaluluwa ang wika dahil nakatungtong iyon sa katotohanan. Lumilisan ang kaluluwa kapag may pagtalikod, pagtatatwa, at higit sa lahat, pagtataksil sa bigat ng sumpa ng wika. Ang sinumang pinuno na tuwing panahon ng eleksyon at kampanya
ay namumulaklak ang dila dahil sa magagandang pangako. Ngunit sa sandaling maluklok sa kapangyarihan ay nakalilimot, lumulutang, at kumukutya sa taong bayan sa pamamagitan ng pagtatawa-tawa o pagbabaliwala sa mahahalagang usapin na hinihingan ng kasagutan at pananagutan ng taong bayan ay pumapas lang sa wika at nililisanan ng kaluluwa ng wika. May matandang bugtong, isang balong malalim, punong-puno ng patalim. Ang sagot ay bibig. Hindi lang nanahanan sa kalikasan ang ating mga ninuno. Itinuring din nila ang sarili bilang kapilas ng kalikasan. Ibig sabihin ay bahagi sila ng kalikasan. Nakita nila ang paligid sa katawan at ang katawan sa paligid. Malikot, mapaglaro, at mapangahas ang kanilang imahinasyon. Ang talas ng ngipin ang katapat ng patalim. Ang bukana ng bibig, patungong lalamunan ang balong malalim. Ang patalim ay maaaring makapaslang o makapagligtas ayon sa may hawak. Ang bibig, kung patalim na ituturing, ay maaaring makapanghamak o makapanlunas. Narinig natin ang hindi dapat marinig na masakit na palitan ng salita sa pagitan ng mag-ina. May mga nagsalita na hindi na sana nagsalita. Sino ang nakaalala na ang wika ay hindi lamang naipahahayag sa pamamagitan ng salita, kundi maging ng katahimikan? May matandang dalit tayo. Ang sugat ay kung tinanggap, di daramdamin ang antak. Ang aayaw at di mayag, galos lamang magnanaknak. Isipin ninyo ang pinakamasakit na maaaring mangyari sa ina o anak. Hindi ba't kung pinakamalalim na sugat ay halos wala ka nang maramdaman? Kung nasaksak ka at tumatagas ang dugo, walang salita ang pagdaing. Pero ang mababaw na sakit, katulad ng galos sa tuhod ng mga batang nadapa sa pagtakbo, ay sinusundan ng mahabang palahaw. Naalala ko tuloy ang inang, yung aking lola, noong mga bata kami. Naghaharutan, biglay mag-aaway, nagkasakitan, at maya-maya'y may aatungal sa pag-iyak. Ang sasabihin ng inang, sige, huwag kayong titigil. Lakasan niyo pa, hindi ko marinig. Ganoon ang mga walang muwang. Natatawa ako sa pag-alala ngayon. Ang hindi katawa-tawa at hindi nakatutuwa ay sapitan tayo ng mga malalaking tao na sa kabila ng kapangyarihan at kayamanan at pribilehiyong ipinagkaloob ng mamamayan ay nabansot sa pagsinghot ng magkahalong kawalang hiyaan at pag-iimbot, samantalang nagpapakasasa sa kasinungalingan at pagkukunwari, mga palabas at walang habas na pagtungga sa kapangyarihan na parang wala iyong wakas. Ganoon naglalaho ang kaluluwa ng wika. Hindi tayo dapat manatili sa pagpipista o pagpipiesta sa gadibdib na baha. Nagmumultong pondo, nilulutong loto, ayuda kaliwat kanan na may mukha, pangalan at kulay ng namumuwalan sa politika. Maangas na banat ng salita, samantalang dahop sa gawa, at matapat na pagsisilbi sa bansa at sa sinumpaang tungkulin
ayon sa atas ng saligang batas. May kasabihan, ang tubig na malalim o ang tubig na tahimik, malalim. Kung minsan ay tila kabalintunaan ito, naisip ko. Bakit tahimik ang media? Samantalang may malaking tanong ang taong bayan sa nakaupo sa kapangyarihan. Bakit tahimik ang tinatanong at hindi gumaganti ng sagot na tuwiran nang mapalis ang lambong sa panunungkulan? Bakit tahimik ang mga nagtangkang tumakbo sa pinakamataas na posisyon ng panunungkulan sa bansa? Pero, sa muling pagsipat, may katotohanan ang matandang kasabihan. Ang tubig kung tahimik, malalim. Kung malalim ang tubig, mapanganib. Kaya, kailangan tayong mag-ingat. May panahon ang katahimikan. May panahon ang wika. Walang halimaw sa dagat ang makapangyayari higit pa sa dagat. Ang tinig ng mamamayang nagtatanggol sa kalayaan at mithing kapayapaan, katarungan at kaginhawahan ng bansa para sa kabutihan ng tanan ang malalim na dagat, higit sa anumang kampon ng mga halimaw. Tandaan natin, makapangyarihan ang dagat. May kaluluwa ang dagat. May wika para sa sangkatauhang nauuhaw sa katotohanang hindi malulupig ng kaaway ng katotohanan. Daghang salamat sa kaloob na sansandali. Hanggang sa muli, Rebecca T. Año Nuevo, Filipino, nakikipag-usap, nakikipagkapwa.